Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay i-share ko sa inyo kung paano mag-send or magpadala ng pera sa Palawan Pawn Shop at kung paano mag-receive, mag-claim or kumuha ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, itong unang ituturo ko sa inyo ay kung paano muna mag-receive, mag-claim, or kumuha ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, ibig sabihin, kayo yung pinadalhan. Pero bago yan, yung nagpadala sa inyo, after niyang magpadala ng pera sa Palawan Pawn Shop, magte-text sa kanya si Palawan. At ito yung text sa kanya. Miss Mary Ann, your receiver may claim Palawan Express. Ayan, tapos yung control number. So, yung name niya, and then yung receiver daw may claim. Ayan. Then, ikaw naman na pinadalhan ng pera, ito yung text sa iyo ni Palawan. So, Miss Mary Ann, claim your Palawan Express. So, dito pa lang mga ka-blessings, malalaman nyo na yung control number. So, kahit hindi pa mag-text sa inyo yung nagpadala sa inyo, alam nyo na kaagad yung control number at pwede nyo na kaagad itong i-claim. Itong pera na to, pwede nyo na agad i-claim sa Palawan Pawn Shop as long as na alam nyo naman yung kanyang ibang informations like yung kanyang name, cellphone number at yung kanyang address. At ito na nga yung control number. So, paano nga ba kumuha ng pera sa Palawan Pawn Shop? Una, pumunta kayo sa malapit na Palawan branch sa inyong lugar. And then, may guard dyan, tatanungin kayo kung ano yung sa inyo, sabihin nyo, kukuha kayo ng pera local, dito lang sa Pilipinas. Kasi yung pagkuha ng pera na galing sa ibang bansa, color pink, ibang form naman yon. Sabihin nyo local lang. Tapos, bibigyan kayo ng color yellow na form. Yan yung form sa pagkuha ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, may mga Palawan na tayo na lang yung pumupulot. Meron din namang iba na yung security guard yung nagbibigay. So, color yellow yung ibibigay sa inyo tulad nito. So, dito sa taas, ang ilalagay nyo dito, receiver. So, yung receiver, yung informations mo dito yung ilalagay mo kasi ikaw yung kukuha ng pera or magre-receive. So, ilalagay mo dyan yung inyong name, complete name, then yung iyong cellphone number. Kung meron kang Palawan card, mga ka-blessing, ilagay mo dito yung number ng iyong Palawan card and then, okay na yan. Then, dito naman sa sender, kung sino yung nagpadala sa iyo. Yun yung informations na ilalagay mo dito. So, yung pangalan ng nagpadala sa iyo at yung kanyang cellphone number. At yung amount na pinadala sa inyo kung magkano. Then, purpose of transaction, ano lang to. Kumbaga, nilagay lang to dito. So, lagyan nyo na lang din ng sagot. So, ano yung reason kung bakit ka pinadalhan? Diba? So, ilagay nyo na lang dyan like allowance, pambayad, pwedeng Tagalog, pwede ring English. Then, relationship to sender. So, ano yung kaugnayan mo sa nagpadala? Kung nanay mo ba siya, tatay, kapatid, asawa, ilagay mo dito. So, kung nanay mo, lagay mo mother. Then, next, dito naman, ilagay mo yung iyong complete name, then pirma ka sa taas. And then, ito na siya. Ganyan na siya. And then, yung dito pala sa taas, yung control number, yung dun sa text ng Palawan. Then, yung date, kung kailan ka kukuha ng pera sa Palawan, and then yung time. Ilagay nyo din guys kung umaga AM, kung hapon PM. Ayan, nalagay ko na lahat. Then, before nyo i-submit dun sa harap, i-review nyo muna kung wala bang mali. Kapag okay na, kuha kayo ng maliit na tray tulad nito. Then, dyan nyo ilagay. Pwede rin dito sa gilid. Meron sa harapan, meron din sa gilid. Depende sa Palawan Pawn Shop branch. Then, lagay nyo na dyan yung receive money form. Then, yung isang valid ID nyo mga ka-blessing, kailangan ng isang ID. Then, yung inyong Palawan card. So, kung meron naman kayong Palawan Suki card, pwede nang hindi kayo magdala ng valid ID. Pero kung wala kayong Palawan Suki card, kailangan nyo ng isang valid ID. Ayan, and then,
After nyo to malagay dito, punta kayo sa harapan. Then i-submit nyo yon. Then sasabihin sa inyo na pahintay na muna. Then pag tinawag kayo ulit, punta kayo dun sa harap, meron diyang parang camera. Ngayon kasi medyo, yan yung update nila ngayon kapag, di ko alam kung sa lahat ng Palawan branch ganyan, pero ngayon kasi, lately na tumatanggap ako ng pera sa Palawan. So, di ba after kong i-send yung form, yung pera, tapos yung ID ko, uupo muna tayo, tawagin tayo, and then, doon, may camera dyan sa harap, sabihin sa atin na tingin tayo sa camera kasi pipicturean tayo, siguro for confirmations, mga ganon. Then after nun, papaupuin tayo ulit, pahihintayin tayo ulit. And then after nyan, bibigyan na sa atin itong tray na ito, ang laman na yung pera na kinuha natin. And then ibabalik itong ating ID at saka Palawan Suki card. So, after nating matanggap yung pera, ito yung magte-text sa nagpadala sa atin na your Palawan Express was claimed. So, ibig sabihin, na-claim ko na. Magte-text sa nagpadala para confirmation lang, para malaman ng nagpadala na nakuha ko na yung pera. Na yung pinadala niya ng pera ay nakuha na. So, ganun po yung proseso guys sa pagkuha ng pera. Ngayon kasi bago na pipicturean kanila, isang beses lang naman, saglit lang din naman, yun lang naman, wala nang iba. Yan, then next naman kung paano mag-send or magpadala ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, una, ganun din yung proseso. Punta muna kayo sa Palawan Pawn Shop and then yung bibigyan kayo ng white na form ng security guard or kung pwede kayong kumuha, white yung kunin nyo. Then ganito siya. So sa taas, ilalagay nyo yung date and time kung kailan kayo nagpadala. Then sender, ikaw. So yung informations mo yung ilalagay mo dito. Yung inyong complete name, cellphone number at saka yung iyong Palawan card. Then yung receiver, yung informations ng padadalan mo. So, yung kanyang complete name at yung kanyang cellphone number. Then, kung amount, kung magkano ipapadala mo. Then, yung purpose of transaction, for example, allowance. At kung kaano-ano mo yung padadalan mo ng pera. For example, mother. So, yan lagay mo dito. Then, sa baba, isulat mo lang yung complete name mo and then, pirma ka sa taas. Then, after nyan, review nyo muna kung wala bang mali. Then after nyan, kuha ulit kayo ng tray na to. Then ilagay nyo na dito yung form, yung pera na ipapadala nyo at pati yung inyong isang valid ID. Kung meron kayong Palawan Suki card, ilagay nyo din. So, pwede kayong hindi magdala ng isang valid ID kung meron na kayong Palawan Suki card and then maghintay na lang kayo ulit na tawagan yung pangalan nyo. So, pag tinawag yung pangalan nyo, punta kayo sa harapan. And then, doon, okay na. And then, bibigyan na kayo ng resibo na ganito. So, ito yung control number ng pagpadala nyo ng pera. Pero, magti-text naman sa kanila yung Palawan. Tulad nga nung kanina na mag-receive ng pera, ganun din. Same lang din. So, andyan na yung mga informations. Tapos, after mong magpadala ng pera, ito yung text sa'yo ng Palawan na Miss Mary Ann, your receiver may claim Palawan, ayan. Then, yung pinadalhan ko naman, ito yung magte-text sa kanya. Ito yung text sa kanya ni Palawan, yung pinadalhan ko na Miss Mary Ann, claim your Palawan, ayan. So, ganun lamang po mga ka-blessings, yung proseso sa pagpapadala ng pera at pagkuha ng pera sa Palawan Pawn Shop. Same lang din halos yung proseso. Yung nadagdag lang sa pagkuha ng pera ay yung pipicturean lang kayo ng isang beses. Dito yun sa pagkuha ng pera. So, I hope after nyo to mapanood
ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito at kung meron pa kayong mga katanungan ay i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, take the risk. Don't wait until you're ready. You will learn along the way. If you fail, it doesn't mean you reach a dead end. It only gives you more opportunities to be better than the yesterday version of yourself. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!